Yes, base nga po sa ating initial na impormasyon mula sa DOST PHIVOLCS, nakapagtala ng nasa 400 o 400 na sunod-sunod na mahihinang hanggang sa may katamtamang lakas na mga lindol. Simula po nitong 10:52 p.m. January 19 hanggang 1 p.m. ng January 21, 2026. Sa paligid po ito ng Calamansig, Sultan Kudarat. 135 sa mga ito ay platted earthquakes na may lakas mula magnitude 1.5 hanggang magnitude 5.2. Nasa 20 o 20 lindol naman ang naramdaman at naitala na may katumbas na intensity. So as of now po, wala naman tayong inisyu na tsunami advisory. Wala rin po tayong naitalang casualty or nasugatan bunsod ng lindol doon sa Calamansig. At dahil nga po coastal barangays ang nadirito, may mga lumikas na pamilya, ang bilang na nakuha po natin ay 555 na families ang nasa evacuation center sa Calamansig. So nasa ano po to? Sa Barangay Santa Clara, Baliwasan, Pag-asa, coastal area of Poral, Santa Maria at Nalilidan. At ito po ay bahagi din po ng ating preemptive na evacuation na ginagawa natin para sa kanilang kaligtasan. Sa mga ilang paaralan naman po may isinagawang assessment ang ating mga local dream workers, yung mga MDRRMO Calamansig, at may reported na damage sa kanilang gusali. Ito yung po yung mga hairline cracks sa ilang classroom. So dalawang school building po ito. At I'm sure na balitaan po natin na naglabas ng executive order ang provincial government ng Sultan Kudarat na nag-utos para sa provincial-wide suspension of work and suspension sa classes na bahagi rin ng precautionary measure sa pag-facilitate ng safety inspections at rapid damage assessment. Pero ilan ho yung natala, ma'am, na aftershocks or sorry, ilan po yung magnitude na tumama po yung pinakamalakas po na magnitude po na natala po dyan po sa Sultan Kudarat, ma'am? Kung titingnan natin po sa information mula sa PHIVOLCS, itong magnitude 5.3, 9:33 ng umaga kahapon, January 21, ito na siguro po yung pinakamalakas na lindol na tumama dito po sa coast ng Calamansig, Sultan Kudarat. As of At ang now impact po, nga, ang effect nga po ay ito po may ilang classrooms na na-check natin na monitor na may damages po. So ongoing naman po yung assessment doon at may mga recommendations na rin po yung ating LGUs kung anong dapat gawin at recommendation. At as of now, meron pa rin naman pong suspension of classes and work sa Calamansig. Pero available po ba, ma'am, ang information regarding po sa ilang barangay sa Calamansig, sa Libak at sa Kapalimbang po yung apektado ho nitong mga tama po ng lindol? So kung ano po sa Calamansig, ang alam po natin buong bayan ng Calamansig po covered po nito. And then sa ibang lugar naman po sa Sultan Kudarat, apektado din po ng lindol ang Bagong Bayan, Esperanza, Isulan, Libak at Tacurong City. Klaro din po. Oo. Pero anyways, ma'am, wala pong natanang casualty at mga partially totally damaged po na mga infrastructure dyan ho sa tatlong mga barangay ho. Tama po yun. Wala naman pong casualty o may na-report na nasugatan. Pero yun nga po, meron tayong 2 school sa Calamansig na reported po na may damage sa infrastructure po nila. Ang school po, ito ang Dato Giabar Pilot Elementary School sa Barangay Poblacion, sa Santa Clara National School sa Barangay Santa Clara. So 2 barangay po. Pero ano po yung ating mga aktibidad ngayon po at syempre yung ginagawa po ng ating OCD-12 para po matulungan itong mga pamilya ho na nasa kanya-kanyang mga evacuation centers din po? Syempre po, close monitoring pa rin tayo or coordination sa ating local government units at sa mga local MDRMO dyan po sa Calamansig at sa buong probinsya ng Sultan Kudarat. At ready naman po lagi ang OCD-12 kung kakailanganin po ng assistance mula sa regional office.
Pero sa ngayon po, sa ngayong taon po, 2026, yung budget po ng OCD po ba, sapat ho ba para sa whole year po na gastusin natin if ever po may mga untoward incidents sa mga lugar po nating sakop pa? Opo, mayroon naman po talagang naka-ready na funds, especially pag emergency. Lalo na po pag nag-declare kung may declaration po from the local government, may nakahanda na po naman po na funds, lalo na po mula sa regional level. Sige, panawagan na lang po, Ma'am Beverly, sa ating mga kabombo po at galing po sa OCD, inyo pong mga abiso. Go ahead po, Ma'am Beverly. Sige po, may paalala lang po tayo sa ating mga kababayan, lalo na ito nga may sunod-sunod po na lindol na nararamdaman natin dito sa ating region. So lagi pong maging handa at gawin po itong tinuturo sa atin, itong duck, drop, cover, and hold. At para po sa mga nasa baybayin, yung mga nakatira dyan, maging alerto sa mga sinyales. So kung may naramdaman tayo na shake o malakas na lindol, or kung meron po tayong napansin na pagbabago sa antas ng tubig dagat, roar o yung kakaibang tunog, may narinig po tayo na dagundong na papalapit na alon. Kapag naobserbahan naman po natin ang alinman sa mga ito, dapat po lumikas na tayo at tumungo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Advice din po namin na palaging makinig po o kumuha ng impormasyon sa mga official sources, like po sa our mga legitimate din po na mga news outlets, kagaya po ng Bombo Radyo, at pinaka-importante, umiiwas po tayo sa fake news o makinig sa mga fake news. Okay. Anyway, si Ma'am Beverly Ann Santos, yung Information Officer 2 ng OCD Region 12. Thank you po and ingat po kayo. Magandang hali po. Thank you po. Magandang tanghali at maraming salamat po. Thank you po.